How much capital or saan po kayo kumukuha nung bago kayo nag-umpisa? Nung bago kami nag-umpisa nung magmanok, ako kasi hanap buhay ng tatay ko to, itinuloy ko na lang to. Ngayon, meron na siyang building, inyayos ko na lang yung mga building niya, tapos nirepair. Yun ang naging umpisa namin kahit kami masyadong gumastos sa building. Ngayon, ang iyaano ko sa'yo sa pumuna na lang sa manok, pero 100 heads ng chicken ng kite na sisiw na 45 days. Sa isang kikite, isang manok, namumuna ka 173 per head. Pigs, kite, 34 per head, at saka yung vitamins niya, at saka yung water niya, yung tubig niya. Siyempre, gumagastos ka rin doon. Kaya bali 173 ang tuos ko per head na gastos sa isang manok bago mo maibenta. Magkano po naman po kinikita niyo doon per chicken? Good afternoon po. Interview po kami regarding sa pag-release ng cattle or baka. Bali, may 6 na tanong na po yung sale. Ano po pangalan? Domar Princess. Mga challenges po na na-encounter niyo simula nauna po kayo nag-release simula sa ngayon. Na-encounter. Opo. Wala, ano pa lang. Tinatry, mga tinatry ng bahay. May mga nawawala po yung mga baka. So, hindi po ba kayo nakaka-encounter ng pagka-losses po? Minsan po kasi hindi nalibenta siya ng mura sa market. Nakakapagbenta rin naman mura, yung ba mapipilayan. Pagka po nagkakadetect po yun. Isang araw po, interviewin ko lang si Mr. Joshua. Mr. Joshua, alam ko may alaga kang baboy, galaga kang baboy. Breed ng type of animal breed. Kasi yung sa akin country saka durok. Ayun ang ko. Ba't yun napili mong alagaan? Kasi ayun makikita ko kasi sa mga nanonood kasi ko sa mga YouTube. Ayun ang mas mabigat na para mabigat siya pagka partner na siya, mabigat ang Mas mahal. niya. Solid siya. Magandang hapon po, Mr. Galianga. Ano yung mga rason kung ba't kayo nagmanok? May nakapagsabi ko sa inyo na magmanok kayo o kayo lang mismo din yung nagkusang magmanok? Nag-umpisa yan sa lolo ko. Masundan ang tatay ko hanggang sa nakakahiligan ko na rin. Gandang umaga po, ito po. Ito yung mga katanungan tungkol lang po sa pag-aalaga ng kalabaw. Ano po yung kadalasang pagpapakain mo? Saan nyo dinadala yung kalabaw? Dito lang po sa makakapananda mo. Pinasamahan ko rin yung unang pulot para magana silang kumain. Sa kalinisan po, saan nyo po sila dinadala pagka kalinisan na rin ng kalabaw? Dinadala ko po mo sa ilog, isa naman sa tabon para nakapaligo yung kalabaw. Sa market price po, benta po, paano po kayo nakakapagbenta? Direct or may middleman? And kung saan sila yung benta? May binibigyan. Ngayon po, may kausap po ba kayo ng middleman? Pagka po bibenta nyo na siya, may plano na po kayo ibenta. Ahente. Yung mga pupunta rin. Tingin. So, bali, yun yung gaya nga po niyo sabi niyo kanina, yung sa market price, minsan po nabibenta niyo po ng mura, depende po sa demand or supply sa market. So, namimit po ba niya yung minimum standard yung sa puhunan? Binari po lahat po ng nagastos niyo. Namimit naman po pag binenta ng mura. Hindi. Kulang po talaga. Kumbaga may lugi po na. May lugi, meron ka ng panalo. Hindi pare-parehas. So, bali yun lang naman po yung sa amin yung question. Thank you so much po. Pasensya na po kayo. Thank you.